Amen. Praise the Lord. So mga kapatid, para sa pagpapatuloy ng ating morning revival preview sa linggong ito, na kung saan sinasabi na si Kristo ay ang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Napaka-interesting nito mga topic na ito. Natututo tayo kung paano magpahinga. Kakapagod ang buhay. Okay, sa mga kapatid, ang ating schedule ngayon ay week 5, day 2 na tayo. Amen. Ephesians 4:20 to 21. But you did not so learn Christ, if indeed you have heard him and have been taught in him, as the reality is in Jesus. Tama naman, sabi. Kulang tayo ng pagkatuto kay Kristo. Kulang, di ba? Kaya sinasabi niya, importante na marinig natin siya at maturuan niya tayo. Sinong magtuturo sa atin? Ang Panginoon, mga kapatid. Siya ang talagang teacher natin. Tumanggap tayo ng pagtuturo sa Panginoon. Tuturuan niya tayo. At matuto tayo mula sa Panginoon. At yung huling bahagi nitong verse sinabi rito, ang realidad ay na kay Jesus. Huwag niyo kalimutan yan. Ang mga bagay na positibo ay masusumpungan natin sa Panginoong Jesus. At siya ngayon ang Espiritu na nananahan sa atin. Dinala niya sa atin yung mga realidad. Maliban o sa labas ng Espiritu, walang realidad. Amen. So magbabasa na ako. In Matthew 11:29, the Lord told us to learn from Him. He is meek and lowly in heart. To be meek or gentle means not to resist any opposition. And to be lowly means not to esteem oneself high. Throughout all the opposition, the Lord was meek, and throughout all the rejection, He was lowly in heart. Amen. So ito ay binanggit sa atin kahapon na ang puso ng Panginoon, ang kanyang puso ay meek and lowly. Meek, mahinahon siya. Mahinahon. Lowly, mapagkumbaba. Mahinahon at mapagkumbaba ang kanyang puso. So, hindi siya yung mataray, kumbaga sa hindi siya magaspang. Hindi siya barumbado. Napaka meek and lowly ng puso ng Panginoon. Kaya dahil dito, hindi siya lumalaban. Hindi siya nakikipagtunggali sa tao ng panahon niya. Hindi siya nakikipagtalo. At hindi siya umaalma. So yan yung mga gusto ko sabihin na salita. At sapagkat ganyan ang Panginoon natin, meron siyang kapahingahan. Kasi itong topic natin ay isang paksa na kung saan tayo ay natututo mula sa Panginoon. Tinuturuan niya tayo. Lalo na sa pamamagitan nito, ang resulta ay kapahingahan. Ayun, kapahingahan. Na ang isang tao, pag laging lumalaban, yung umaalma, hindi nagpapaubaya, umaalma, lalo siyang walang kapahingahan. Kumisa maski sa church life ganyan eh. May mga time na kukorek tayo, napapagsabihan tayo. Oo. At napagwiwikaan din tayo. Pero kung ikaw ay isang tao na hindi maamo, alam niyo yung kabaliktaran ng hindi maamo? Diyan yung mababalasik. Mabalasik. Yung mga hayop kasi, merong mga hayop na maamo, merong mga hayop na mabagsik. Hindi mo pwedeng kantiin. Lalaban yan. Sasakmalin ka yan. Pero yung mga hayop na yan, maiilap yan. Walang kapahingahan yan.
No? At lowly. Yung ibig sabihin naman ng lowly, mapagkumbaba. Ano siya? Yung hindi siya nagmamataas. No? Kaya ito yung mga bagay na tinuturo ng Panginoon sa atin upang makasumpong tayo ng kapahingahan. No? So yun yung sinasabi. Kaya matuto tayo mula sa Panginoon. Okay. Kaya sinasabi sa atin, sa buong kapanahunan ng Panginoon, nung nabuhay siya sa lupa, sa gitna ng mga pagtuligsa sa Kanya, tinutuligsa siya eh. Siya ay maamo. Maamo. Tinutuligsa siya, pero maamo siya. At sa panahon ng mga tao, tinatanggihan siya. Ayaw sa Kanya. Siya ay mapagkumbaba. So, kaya mo ba yan? So, ito yung daan ng kapahingahan, mga kapatid. Pag hindi ka natuto niyan, maski saan ka makarating, wala kang kapahingahan. Kaya sinasabi ko nga sa loob ng church life, lalo na. At yung mga naglilingkod sa Panginoon, lalo na. At maging sa iyong posisyon, sa iyong pamilya, itatrabaho ka ba sa lipunan? No? Kung nananatili kang maamo at mapagkumbaba, kadalasan napaka-smooth ng buhay mo. Kasi ang buhay natin, hindi naman siya nagiging smooth dahil sa kapaligiran. Ito ay may matinding kinalaman sa kung ano tayo. Kung ano tayo. Kaya ang Panginoon pala relax na relax yung buhay niya. Hindi siya affected. Ang ibig sabihin nito, hindi siya affected ng kanyang kapaligiran. Hindi siya affected. Marami mga, minsan, nung nandun na siya sa krus, iniinis pa siya, challenge pa siya, binubuli pa siya, naka-crucify na nga siya. Pero, natili lang siya sa krus. Pinaubaya niya yung sarili niya sa Ama. Yan ang kapahingahan. Huwag mo sabihin na hindi ko kaya yan, brother. Katulad ng sinasabi ko, ang Biblia, hindi siya magsasalita ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. So ano yung natutuhan natin? Meek and lowly in heart. Amen. Lord, yung puso ko gawin mong meek and lowly in heart. Huwag magmagaling, huwag magmataas, huwag tumaray, huwag maging mabagsik sa gitna ng sitwasyon. Sa gitna ng sitwasyon. Sabagat kung ganyan ang iyong pagtugon, nakikinabang ka ba dyan? Hindi. Wala kang papakinabangan dyan. Oo, wala. Ako dapat matuto rin. Amen. Amen. Sabi niya, He submitted himself fully to the will of his Father, not wanting to do anything for himself or expecting to gain something for himself. Hence, regardless of the situation, he had rest in his heart. He was fully satisfied with his Father's will. So maganda yung sinabi dito, he has rest in his heart. Alam niyo yung puso natin, naghahanap yan ng kapayapaan, satisfaction, para sa kanyang kapahingahan. Kasi pag hindi, although ang binabanggit dito yung psychological heart, pero tatamaan din yung physical na heart mo. Yung mga may sakit sa puso, bawal dyan ang mairita. Maggalit, paski matuwa, bawal sa kanila. Kasi biglang, tataas yung pressure ng dugo. At mahina yung puso mo, delikado. Ganon din yung psychological heart natin. No, wag mo siyang i-stress o wag mong bayaan na maapektuhan siya. Manatili tayong maamo, mapagkumbaba. Tool yan Yan ay sandata. Alam niyo ba yung mga sinasabi dito? Ito ay mga sandata. No, laban sa kaaway. Ang kaaway, gagawa siya. Para bulabugin yung puso mo.
magdala ng mga trouble, mga pasakit, kapighatian, alalahanin, at mga tao na nagsasalita ng hindi mo gusto. At dahil dyan, yung puso natin maaapektuhan. Pero kung siya ay nasasandatahan ng kaamuan ng Panginoon, yung kaamuan dito galing sa Panginoon. Kasi nasabi, puso to ng Panginoon, na punong-puno ng kaamuan at pagkamakumbaba. Kasi ang tao, alam nyo, lalo na kayong magagaling, o kayong mga may pinag-aralan, o kayong mga may kabuhayan, mas delikado kayo. Sapagkat ang mga bagay na meron tayo, ay nagpapataas sa atin. Nagpapataas sa atin. Yan ay tinataas tayo. Kaya maano tayo, na tinuturing natin yung sarili natin na wag gaganyanin. Wag tayong gaganyanin. Lalo na sa church life, na kung saan halos pare-pareho lang naman tayo kung tutuusin. Pero kung minsan, pag nagtatrabaho ka, sa trabaho, maski ganyanin ka, wala kang angal. Kasi tinuturing mo na yung mga gumaganyan sa'yo, matataas ang posisyon, mababa ka sa kanila. Kaya hindi ka umaangal. At saka takot ka, baka masisante ka dyan. Hindi ka bayaran o ano. Pero sa church life, lumalabas kung ano talaga tayo. Anong kailangan natin? Ang puso ng Panginoon. Hindi naman kailangan i-repair yung puso natin. Ang kailangan natin ay ang puso ng Panginoon. Sabagat sabi ng Panginoon, for I am lowly, meek in heart. Kaninong heart yung lowly and meek? Sa Panginoon. Pwede ba na yung puso ng Panginoon dali natin sa atin? Pwede. Kasi yung espiritu niya ay nandito. Ang espiritu niya ay realidad. Kaya niyang dalhin ang kanyang puso upang makaisa natin. So, dapat naiintindihan natin yung mga spiritual na bagay sa ganitong pananaw. The Lord said that if we take His yoke upon us and learn from Him, we will find rest for our souls. The rest we find by taking the Lord's yoke and learning from Him is for our souls. It is an inward rest. It is not anything merely outward in nature. Inward rest. Kasi rest yan ng kaluluwa. Ang kaluluwa, mga kapatid, ay panloob nating bahagi. Yun ang kailangang maprotektahan. Sapagkat ang soul natin ay binubuo ng ating kaisipan, damdamin, pagpapasya, plus pa yung heart natin. Yan ang buong soul natin. Kaya sensitibo yan. Sensitibo yung bahagi na yan. Kapag yan ay natamaan, ang buong katauhan natin maaapektuhan. Maapektuhan tayo. Kaya yun yung pinuproteksyonan natin. Na ang kaluluwa natin ay mailagay sa isang kapahingahan. Na hindi siya maaapektuhan ng kapaligiran. Kaya unang-una, dapat ang yoke mo ay ang yoke ng Panginoon. Huwag kang kumuha ng pamatok na hindi ang pamatok ng Panginoon. Sapagkat ang pamatok ng Panginoon, ay tumutukoy sa kalooban ng Diyos. Bakit ka naglilingkod? Sapagkat ang pamatok ko ay ang kalooban ng Diyos. Lahat ng bagay ay nakapaloob sa kalooban ng Diyos. Mabuti man yung trato sa iyo, masama man yan, anumang klaseng kapaligiran meron ka. Lahat yan nakapaloob sa kalooban ng Diyos na siyang pamatok natin. Ang ibig sabihin, yan ang ginagawa natin. Nandiyan tayo sa loob ng kalooban ng Diyos. Kaya hindi ka maaapektuhan. Hindi ka maaapektuhan. Na ituturing mo, walang tsamba, walang incident, by incident, coincident lang, yung mga nangyaring yan. Ay, itong sister na to, kaya ganito sa akin. Ano lang to? Nagkataon lang na napunta dito sa lugar ko to. Hindi yan nagkataon. Nilagay yan ng Panginoon dyan.
Oo, lahat ng bagay sa buhay natin. Pag tinakasan mo itong yoke na ito, ayoko na nito, wala ka rin kapahingahan. Anong gagawin mo? No, anong gagawin mo? Kukunin mo siya bilang kalooban ng Diyos. At dahil siya ay kalooban ng Diyos, no, ipapaubaya mo lahat ng bagay sa Diyos mismo. Amen. Amen. So mga kapatid, today's reading na ako. Christ is not only life to us, but also an example. In His life on earth, He set up a pattern as revealed in the Gospels. Then He was crucified and resurrected to become the life-giving Spirit that He might enter into us to be our life. Amen. So yung buong pamumuhay ng Diyos o ni Kristo dito sa lupa na naitala, ito ay naitala sa mga ebanghelyo, ay nagtalaga ng isang huwaran. So maganda rin naman basahin natin. Ganito yung pamumuhay ng Panginoon. So nagtalaga siya sa atin ng isang huwaran upang kunin natin siya bilang ating pattern, bilang ating huwaran. So pagkatapos na ang Panginoon ay na-crucified, so yung huling kapanahunan niya, siya ay napako sa krus, nabuhay na muli, naging espiritong nagbibigay ng buhay, siya ay pumasok na sa loob natin upang maging buhay natin. So maganda yung setup. Pinakita muna niya yung kanyang pamumuhay. Naku, ang Panginoon, binabasa ko. Hindi siya na-offend. Hindi siya na-offend. Hindi siya nasasaktan. Ano mang tratong gawin sa kanya, hindi siya na-offend, hindi siya nasasaktan. No? At sinabi niya, ang kanyang pamato, no, ay magaang, madali. No? At ang kanyang puso ay maamo at mapagkumbaba. So ganitong uri ng huwaran ang isinet ng Panginoon. Pagkatapos niya, nung pinakita niya sa atin, na-crucify siya, nabuhay na muli, naging espiritu at pumasok sa atin. So yung isang nabuhay dito sa lupa na ating huwaran, nandito ngayon sa atin. Yung isa na nagtagumpay, sapagkat siya ay nabuhay sa kalooban ng Ama, kinuha niya yan bilang kanyang pamato. Yung isa na mayroong puso na maamo at mapagkumbaba, naging espiritu at dinala niya yung kanyang sarili sa loob natin. No? At itong pattern natin, mga kapatid, hindi lang natin ginagaya, kinukopya, nasa loob mo ngayon. No? Siya ang realidad. Siya ang realidad ng kung ano tayo dapat. Ang ganda niya. Di ba? Maganda siya. Okay, so we learn from Him according to His example, not by our natural life, but by Him as our life in resurrection. How do you learn? Not by our natural life. Huwag mong gamitin yung natural mong buhay. Okay? Ang pagkatuto ay nasa Kanya. Siya na nabuhay na muli at naging espiritu sa loob natin. To learn Christ, to learn Christ is simply to be molded into the pattern of Christ. That is to be conformed to the image of Christ. O ito, mga ano na ito, mga napaka-spiritual na mga terminology na ito. Na yung buhay natin ngayon, dinadala tayo sa isang molde ng kung ano si Kristo. Hinuhubog tayo at sinasabi rito, tayo ay kinoconform, iwinawangis sa anyo ng Panginoon. Sapagkat kung hindi tayo naiwangis sa anyo ng Panginoon, lahat ng mga nababasa natin, hindi maa-apply sa atin. No, hindi maa-apply sa atin. Kasi ang ating direksyon ay maging katulad ni Kristo sa buhay at kalikasan. At mula dyan, magkaroon tayo ng larawan ni Kristo sa ating pamumuhay. Halimbawa, nakita nila ang isang tao
Ang nakita nila isang tao. Naku, itong taong ito ang amo. Mapagkumbaba siya. Alam niyo, kilala ko yan eh. Bata pa yan, ganyan na. Sino yung maamo at mapagkumbaba na yan? Ikaw yan. So, hindi ganun. Dapat kung ano ka, dapat ma-crucify sa krus. Walang kwentang kaamuan at pagiging mapagkumbaba meron ka. Dapat mapalitan ka ni Kristo. Siya ang maging larawan natin at ang kaamuan at mapagkumbaba niya ang maihayag sa atin. Ito ang ekonomiya ng Diyos. At ito yung tunay na kaamuan at pagiging mapagkumbaba. Kung ang ating pagiging maamo at mapagkumbaba ay nanggaling lang sa pagtuturo. Nanggaling lang siya sa pagtuturo. Nanggaling lang siya sa regulasyon ng relihiyon. Ang bagay na yan ay magiging mabigat para sa iyo. Naku, kailangan ko maging maamo. Naku, kulang pa pala yung kaamuan ko na meron ako noon. Naku, kailangan sikapin ko pa. I-perfect ko pa. Lalo lang bibigat ang buhay mo. Pero kung napalitan tayo ni Kristo, siya ang ating kaamuan, siya ang ating pagpapakumbaba. Ang gaang ng buhay mo. Yan yung sinasabi nating, yung pamatok niya, yung puso niya, ay naging kaisa natin. At nakapasok tayo sa totoong kapahingahan. Amen. Amen. Okay, so, the Lord. Okay, so ito. The rest from the Lord is an inward rest, not something merely outward in nature. The harassment and the troubles are in our soul. Paul tells us to be anxious in nothing and to tell the Lord all our requests. Then the peace of Christ will guard your hearts and your thoughts in Christ Jesus. Amen. So yung inward rest, inuulit natin, ay rest sa loob ng ating kaluluwa, sa loob ng ating kaluluwa. Alam niyo ba yung mga harassment, mga troubles, kung harassment man yan o troubles man yan, o mga pressure na nanggagaling sa paligid natin. Okay. Itong lahat ng ito ay tumatama sa kaluluwa natin. Yung spirito natin hindi naman naapektuhan. Ang naapektuhan ay ang ating kaisipan, nasusugatan ng ating damdamin, ang kaisipan natin na naapektuhan, maging ang ating hindi lang emosyon, maging yung mga desisyon natin, yung puso natin. Diyan lahat tumatama kasi yan. Kaya walang rest yung soul natin. Oo, di ba? Oo, kanina nakita ko yung isang sister, sasabihin mo, ang sama ng tingin sa akin, may galit siya. Hindi ka naging masaya. Diba? Pag uwi mo, nag-usap pa kayo ng asawa mo, lalo sumama ang usapan. Diba? So, makakatulog ka ba niyan? Lalo na kung sensitibo ka, makakatulog ka ba niyan? So, diyan papasok si Satanas. Huwag ka na mag-meeting para hindi mo makita yung tao na yan. Lumipat ka na lang sa ibang lokalidad para hindi mo na siya masumpungan. Diba? So, yan yung buhay natin. Ito yung history natin. Ito yung mga nangyari sa buhay natin. Diba? Kaya lahat ng ito ay pagpapakita bakit tayo dumadanas ng mga kabigatan sa buhay. Diba? Minsan nagko-consecrate tayo sa Panginoon at sinasabi natin, Panginoon, magsiserve ako. Mas pinili kita. Pero nung pumasok ka sa service, naku, nayari ka. Ayaw mo na. Di ba? Ayaw mo na. Kaya, sa umpisa pa lang sinabi, learn. Ito mga message natin is also helping us to learn. Amen. The Lord assured the disciples that His yoke is easy and His burden is light.
The yoke of God's economy is like this. Everything in God's economy is not a heavy burden, but an enjoyment. So maganda yung sinabi rito. So ulitin ko to, sabi niya, the yoke of God's economy is like this. Everything in God's economy is not a heavy burden, but an enjoyment. So mahalaga yung enjoyment natin. So wag mong pabayaan mawala siya. Sa panahon na nandito tayo sa loob ng ekonomiya ng Panginoon, madaming nangyayari. Dapat yung enjoyment mo ma-preserve. Kaya yung last word ni Brother Nee, nung siya ay nakulong ng 20 years, sabi niya, I have kept my joy. Yun ang ano niya. Yun ang naging puwersa niya para mabuhay siya sa loob ng 20 years, sa loob ng bilangguan. Ang hirap. Diba? Ang hirap. At naniniwala ako, ang enjoyment natin, mga kapatid, ay isang indikasyon na ikaw ay merong kapahingahan. So, gawin nating enjoyment lahat ng bagay sa loob ng ekonomiya ng Diyos. Amen. People lose sleep because their soul is bothered. Bakit hindi ka makatulog? Sapagkat ang iyong kaluluwa ay nababagabag. The rest that we find by taking the Lord's yoke and learning from Him is for our soul. We share in our soul His rest in satisfaction. No? Kaya ang Panginoon isang bahagi ng ating katauhan, ang kanyang pinag-uukulan ng pansin. No? Sa panahon ng kanyang pagpapastol, ito ay ang ating kaluluwa. Kaya diretso sinabi ni Paul, ang Panginoon ang pastol ng ating mga kaluluwa. No? Sa panahon na nasusugatan siya, wala siyang kapahingahan, no? Bagabag siya. Ang Panginoon ang tumutulong upang pakalmahin yung ating kaluluwa. Gamutin ang mga sugat, siya ang ating physician. At i-appease tayo. No? Dalhin ang kapayapaan sa loob natin. Pero ang sinasabi natin dito, kailangan tulungan natin yung sarili natin. Kailangan mag-learn tayo. Pag hindi ka nag-learn, ano yan, paulit-ulit lang yung kaso mo. Kailangan mag-learn tayo. So, unang-una, ang yoke natin, ang pamatok natin, dapat ay ang pamatok ng Panginoon na siyang kalooban ng Ama. Okay? At dapat ang ating puso ay katulad ng puso ng Panginoon, maamo at mapagkumbaba. At ito ay pwedeng mangyari sa pamamagitan ng ating enjoyment sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon ang kalooban ng Ama na ibinigay sa atin. Na dapat umabot ang ating kaugnayan sa Panginoon sa paraan na kaya niyang idalo yung sarili niya tungo sa loob natin at mula sa ating espiritu, siya ay lumalaganap. No, maging ang ating kaluluwa ay napupuspusan ng espiritu. No, at kung gano'n, siya ang nagiging lahat-lahat sa atin. No? At siya ang ating lahat at nagiging biyaya natin. Sa gitna ng lahat ng uri ng sitwasyon. At ito yung sinasabi natin na siya ang ating pattern. Amen. Amen. Who are the ones that are most heavily burdened? It is the wise and intelligent ones, the religious ones, and the cultured ones. O ito. Ito ang madalas na nabibigatan ng mga tao. Mga matatalino. Mga bibo ang tatalino. Pag unang tingin mo, ang galing, ang talino. No, ang galing magsalita. Sasabihin ko, ako minsan napapabilib sa mga taong magagaling.
Ang galing magsalita. At yung isa naman ay yung mga religious ones. Nasa religion ba tayo? Wala. Pero pwede na ang iyong kaartihan ay makarelihiyoso. Pwede yan. Oo. Ang ibig sabihin ng makarelihiyoso, walang espiritu. Galaw lang ng galaw. Kulang sa espiritu. Walang espiritu. Walang pakikiisa sa Panginoon. May kabanalan pero hindi sa espiritu. Gumagawa ng mga bagay ng paglilingkod, wala sa espiritu. Mga relihiyosong tao sa gitna ng recovery. Di ba? Mga marurunong. At isa pa, yung iba, mga may posisyon. Hindi naman masama ang posisyon sa sandibutan. Alam mo, manager ka o director ka sa isang kumpanya o kung ano man ang posisyon mo, hindi naman masama yan. Okay lang yan. Oo, sa mundo okay lang. At ang iba naman ay may mariwasa sa buhay. Mariwasa. So, okay lang yan. Pero, kung minsan, yan ang mga dahilan, yan ang mga dahilan kung bakit tayo ay tumataas. Dapat lowly, tumataas. So, merong iba, eto, napansin ko. Dahil pag sila ay nandun sa kanilang trabaho, they are somebody, nangangasiwa, nagsusupervise, nagmamando, nagwiwika sa mga tao. Nadadala rin sa loob ng eklesiya yan. Alam nyo, hindi mo lang alam, minsan nadadala mo yan. Kaya, delikado ka. Kaya, binanggit yan dito. Hindi ko yan basta binanggit. Sabi niya, oo. Sino ba yung pinaka nabibigatan? Ito yung mga wise, intelligent, religious, cultured. Oh, binanggit yan. Kaya, kung iniisip mo na ganyan ka, kailangan mo ng awa ng Panginoon. Panginoon, maawa ka sa akin. Amen. So the kingdom people, on the contrary, are the unloaded ones. O ito, ang mga tao ng kaharian. Ito yung mga nabasyo. If you will be simple and single, instead of religiously wise and intelligent, you will be unloaded and you will have rest. So, unloaded. Ibig sabihin, ibitawan natin yung mga ganyang kaartihan sa buhay natin. Bitawan mo. Huwag mo siyang pagkatiwalaan. Ang iyong pagiging kulturado, ang iyong pagiging relihiyoso, ang iyong pagiging matalino, o wise, intelligent, o position, o ano pang meron ka sa buhay mo, hubarin mo yan. At maging isang simple ka lang na tao. Mas makakasumpong ka ng kapahingahan. Amen. Amen. Whenever you lose your rest, amen. Okay, ito pa. The yoke you bear will be very light. This is the kingdom life. The kingdom life is a life of feasting, a life of enjoyment, and a life of rest. So tayo, dinala ng Panginoon sa kaharian, kailangan ibuhay natin ang buhay kaharian. Ito ay buhay ng pagpipiesta, buhay ng pagtatamasa, buhay ng kapahingahan. Kailangan wala kang kabigatan. Huwag mong dalhin yung kabigatan sa iyo. Minsan nakikita mo ang sitwasyon sa church, Huwag kang maapektuhan. Huwag mong dalhin yung kabigatan sa iyo. So, yun yung sinasabi sa atin. Dapat manatili tayo sa atmospero ng kaharian. Kaya sinasabi ni Paul, the kingdom of God is not eating and drinking. Na sinasabi niya, hindi ito material na bagay.
Hindi eating and drinking. Baka eating and drinking ang buhay mo. Minsan wala kang madala sa love feast, nabibigatan ka. Dapat hindi ganun. Huwag mong problemahin yan. Itong saging lang po ang kaya ko, okay na yan. Pero totoo naman na yan lang ang kaya mo. No? Pero kung ang attitude mo naman ay meron kang kaya, no? Pero ayaw mong malagasan yung bulsa mo, mabigat yan, mabibigatan ka niyan. Kaya ang kaharian, hindi siya material, hindi siya eating and drinking, but it is peace, rest, and joy. It is peace, joy, and righteousness in the Holy Spirit. So dapat, at plus rest. Dapat nananatili tayo sa atmospero ng kaharian. Amen. Amen. Whenever you lose your rest, it is an indication that you are not experiencing the kingdom life. Pag nawala yung kapahingahan mo, ito ay isang indikasyon, patunay na wala ka sa kaharian. Wala kang rest eh. Wala kang rest. Ibig sabihin, wala kang peace, wala kang joy. Diba? Wala ka sa kaharian. Wala ka sa realidad ng kaharian. Kaya yun yung pinaka-testing. Ako ba'y nasa kaharian? Kung nandito ako sa kaharian, dapat masaya yung buhay ko. Meron akong kapayapaan, meron akong kapahingahan sa buhay ko. Then, nasa kaharian ako. Pag wala yan, something is the matter, something is wrong. I-check mo. Merong problema. Amen. Amen. Okay. So your yoke will be the yoke of slavery. Ito, karugtong siya. If you are heavily burdened, ang yoke mo ay yoke ng isang alipin. Totoo naman tayong alipin. Yan ay posisyon. Pero dapat ang yoke natin, hindi yoke ng alipin. So magkaiba yan. Brother, alipin? Oo, ako alipin din. Lahat tayo alipin. Pero bagamat tayo ay alipin, dapat ang ating pamatok ay hindi pamatok ng alipin. Dapat ang pamatok natin ay ang pamatok ng Panginoon. Ganon. Iba yun. Iba yung pamatok, iba yung posisyon. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa yung kalabaw. Nag-aararo yan eh. Ang pamatok niya, ang pamatok ng alipin. Talagang inaano yan. Pinapasada yan. Hindi yan pwedeng umangal, pero nahihirapan din yan. Bagamat yung kalabaw, hindi lang mareklamo. Ito pa, yung mga pamatok ng kabayo, nakakita ko, sa karera, lagay yung pamatok sa kanila, tatakbo sila ng matulin, pinapalo pa sila ng hinete. Papaluin yan, para tumakbo ng matulin. Pamatok yan ng alipin. Dapat hindi ganyan ang pamatok natin. Bagamat tayo ay alipin, ang pamatok natin hindi pamatok ng alipin. Kundi ang pamatok natin ay ang will ng Ama, ang sarap ng pakiramdam ng Panginoon. Abba Father, salamat, pinili mo ako makapaglingkod sa iyo. Pinili mo ako, ang daming tao. Hindi mo pinili, akong pinili mo. At dinala mo sa iyong ekonomiya. Dapat masaya ka. Naglilingkod ka, hindi sa pamatok ng alipin. So, ang ganda nito. Amen. However, when you exercise the principle of forsaking your religious wisdom and intelligence and of being simple, you will be immediately unburdened. You will be released and emancipated and completely at rest. Released and emancipated, ibig sabihin, nakalag ka na. Nakalag ka na. Alam mo, yung mga slave nung araw, meron mga panahon na mga ano yan talagang bound sila, slave sila, binili sila, na kailangan kung ano ang gusto ng kanilang mga Panginoon, yun ang gagawin nila. Pero dumating yung araw, nirelease na sila. May panahon na nire-release Na-release na sila. Na-release sila mula sa bondage
of slavery. Tayo ganun din. Ang ating lumang buhay ay isang buhay na nasa ilalim ng pamatok ng alipin, pamatok ng sanlibutan, pamatok ng mga negosyo ng tao. No, nasa ilalim tayo ni Paraon ng mundo. Walang iba kundi si Satanas. Nakatali tayo. No, pero dapat maranasan mo yung release. Emancipation, tinanggal na yung kadena mo. Na-release ka na, naging napalaya ka na dyan. We are set free from the law, from religious obligation. Mula sa mabigat na mga pasanin, pinalaya ka na. Kailangan baka pasok ka sa ganyang sitwasyon na napalaya ka na. Amen. At sa panahon na yan, dadating ang totoong kapahingahan. Amen. Sometimes people come to me and say, Brother Lee, you have many burdens. How can you bear them? I answer, brothers, I have no burdens. I only know how to do a little work. After working, I go home and rest. Si Brother Lee ito. Si Brother Lee, ang laki ng responsibilidad niya. Ang dami niya in-accomplish sa recovery. Libu-libong mensahe ng life study, tinapos niya. At napakaraming book na kanyang nanggaling sa kanyang mga mensahe. No? At nag-imbahagi siya ng mga propagation work at maraming bagay. No? Pero nung sinabi, ang dami mong burden, Brother Lee, wala naman akong burden. Konting work lang. Magpapahinga na ako. So, ibig sabihin, ano nakikita natin dito? Natuto siya. Natuto siya. Natuto siya mula sa Panginoong Jesus. Amen. This is the kingdom life. Some work, but no burden. There is a yoke, but the yoke is not heavy. Actually, the yoke is also a kind of rest. Because without it, we might depart from the Lord's way. If we would attempt to depart from the Lord's way, we would find that the yoke is there. This is the kingdom life. Amen. Kailangan din natin ng yoke. Kailangan din natin yan. Pero ang yoke natin ay hindi mabigat, kundi magaang at madali lamang. So, may yoke ba tayo? Meron. Hindi siya wala. Meron. No? Subalit ito ay hindi mabigat, hindi mahirap, no? At hindi siya harsh, hindi siya mabagsik. So, yan yung pinakita ng Panginoon sa atin. Amen. At pinakita niya na ang buhay, kaharian, ay isang pamumuhay sa loob ng pamatok ng Panginoon. Naglilingkod ba tayo rito? Oo, naglilingkod tayo. Kailangan ba natin ng pamatok? Oo, kailangan natin yan. Mabigat ba? Dapat hindi. Dapat magaang lang. Anong klaseng pamatok yan? Yan ay ang pamatok ng Panginoon. Anong pamatok ng Panginoon? Ang will of the Father. At ano pa? Dapat meron tayong puso ni Kristo. Ang puso niya na merong kaamuan at pagiging mapagkumbaba. Hindi tumutuligsa, hindi pumapalag, hindi nakikibaka, kundi merong pagpapasakop sa will ng Diyos. Amen. So, we do not care what people say about us. We only care for the rest in Christ. When we are heavily burdened, Satan is happy. But when we are resting, he trembles. This is the kingdom life. Amen. We don't care what people say about us. Wala tayong pake kung ano sinasabi ng mga tao tungkol sa atin. Meron lang tayong pake sa kapahingahan ng Panginoon. Yan lang ang gusto natin. No? At gusto natin na manatili sa kaharian. Sapagkat sa loob ng kaharian, sa loob ng realidad ng kaharian, merong tunay na kapahingahan.
Amen. Amen.